Hindi naman masamang magalit. Ang masama ay yung magkimkim tayo ng galit. Ay magtataka ka, nabiro mo lang minsan, galit na. Hindi mo lang nasunod minsan, galit na. Pero paalala, halimbawa rin sa mga asawa, kung gano'n ang asawa ninyo, makiramdam na kayo. Baka ibig sabihin nun, marami na kayong pagkakamaling pinagpapasensya ng asawa ninyo. Kaya sa isang pagkakamali nyo, naiirita na ang mga ito. Gusto ko yung ginagawa ngayon ng Pag-asa. As regards warning us, hinggil halimbawa sa papalapit na bagyo. Parang in-exaggerate nila ito. Halimbawa, yung pang-signal number 1 ay parang ginagawa nilang signal number 2. Yung pang-signal number 2 ay ginagawa na nilang pang-signal number 3. Again, hindi ako sigurado ha. Malamang sa mali ako. Pero ang punto ko, kung totoo man yun, mas gusto ko na ng ganon. Sapagkat yun ang kailangan natin for prevention. Para yung mga matitigas ang ulong ayaw magsilikas, magsilikas na. Yung mga pasaway na ayaw magstay sa loob ng bahay ay magstay na. Yung mga gusto pa rin maglayag sa dagat ay wag nang maglayag. Yes, may mga komentong ganito. Ano ba naman? Ang OA naman ng Pag-asa. Super typhoon daw. Hindi nga sa amin dito umulan, puro hangin lang. Ano ka ba naman? At least, ligtas ka. Okay lang yung kahit parang OA yung announcement. At least, naiwasan ang accident. Parang ganito ang ginagawa ngayon ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo. Parang exage siya, OA siya, hinggil sa turo niya na huwag tayong magkimkim ng galit talaga. Kasi una ang sabi niya dito kapag naisip mo na may sama ng loob sa iyong kapatid mo, iwan mo muna yung alay mo. Kumbaga, kahit nagsisimba ka at naisip mong may sama ng loob sa iyong kapatid mo, umalis ka muna, makipag-ayos ka muna. Di ba pwedeng hintayin mo nang matapos yung misa? Kung gagawin natin ngayon lahat dito yun, baka walang matira sa atin. Pero po pwede naman. Pero sabi dito iwan nyo muna yung alay ninyo. Joke. Ikalawa, exage kasi yan sabi dito, the moment you think about it, pag naisip mo, gawin mo na. Now na. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Magmadali ka. At ikatlo, kaugnay nito, kung may maisip ka na may sama ng loob sa'yo, hindi yung sama ng loob mo O di ba? Exage yun. Kasi hindi naman natin normal na ginagawa yun. Yung ordinaryong ginagawa natin una, kapag may samaan ng loob, hindi mo na natin inaayos yan. Hindi lang misa ang hinihintay nating matapos, kundi yung araw, inaabot pa ng linggo, inaabot pa ng buwan. Yung iba nga dito, aminin, dekada na, may katampuhan pa. Hindi na naayos talaga. Isa pa, hindi normal na tayo ang nagpa-first move. Ay, kahit akong may kasalanan, dapat mauna siya. Batiin muna niya ako. Maramdaman ko muna na nagpaparamdam siya bago ko magparamdam sa kanya. Ayun tayo At kaugnay nito, hindi rin normal yung ang iniisip natin, meron bang sama ng loob sa akin ng kapwa ko? Ang iniisip natin, yung sama ng loob natin, yung punto natin, yung concern natin, yung hinihiling natin. Yun muna ang dapat nating pag-usapan. Bago natin pag-usapan yung punto ng iba, yan ay pag-iisipan ko pa. Ayun. Kaya nga exage yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon na wag nang magpatumpik-tumpik pa, make the first move na. Ang mahalagahin mo, hindi yung sama ng loob mo, kundi yung sama ng loob sa'yo ng kapwa mo. Sabihin nyo ng OA siya, sabihin na nating exage siya. Ang punto ng ating Panginoon dito ay wag nang lumala pa ang pwedeng maging epekto sa atin ng galit at maging sa iba, maging sa ating relasyon sa Kanya. Ang sabi nga ni Eleanor Roosevelt, anger is just a letter short of danger. At totoo yun. Yung galit natin, papunta na sa kapahamakan yun. Kapahamakan natin, kapahamakan ng kapwa natin, kapahamakan ng relasyon natin, hindi lamang sa kapwa natin, kundi pati na sa Panginoon natin. Tingnan po ninyo, yung sequence ng sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Ang sabi niya dito ganito, kang papatay, yun yung una niyang sinabi. Pero itong sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mapupuot. Yung puot ay yung galit na talagang inaalagaan natin sa loob natin. Ito yung
galit na hindi natin pinapatay, na po pwedeng humantong sa galit na nakamamatay. Madalas ganun naman Yung mga galit na nakamamatay, ang pinagsimulan niyan ay ang mga maliliit na tampo, hinanakit, galit na hindi agad inadres o pinatay. Nung minsan, meron akong pinag-usap na magkapit-bahay. Ang reklamo nung isa, Father, simpleng-simple lang. Iniwan ko lang yung kotse ko sa tapat ng tarangkahan niya sapagkat ilalabas ko yung motor ko sa gate ko para maipasok ko yung kotse ko. Abay, naghurumentado na. Kulang na lang, patayin na ko. So, nung kinuha ko naman yung punto ng kapitbahay nitong naghurumentado, syempre, nung una, nagko-concentrate lamang siya. Ang punto niya, naabala siya. Sapagkat yung kotse ng kapitbahay niya, doon sa gate niya, ibinalandra. Pero alam po ninyo, nung sila nagtatalo na, nasabi na nitong naghurumentado. Kasi naman, ikaw, alam mo, yung stereo ninyo, napakalakas nyo magpatugtog. Hindi nyo na naalam, nakakaabala kayo. Minsan, yung basura ninyo, baho-baho, maalingasaw, nalalanghap ng mga anak. So you see, doon na nagsimula. Hindi talaga simple yung pagkakamali nung kapitbahay na nag-iwan ng kotse sa tarangkahan Marami na itong mga maliliit na pagkakamali na hindi naresolba, na itinanim naman sa puso ng kapitbahay niya. Alalaumbaga, naghintay lang ng tamang pagkakataon para mahinog at parang bukol kang sumabog. Yun ang ina-address dito sa atin ng ating Panginoon. Hindi naman masamang magalit. Ang masama ay yung magkimkim tayo ng galit. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede nating sundin literally yung sinasabi ng Panginoon na kapag mayroong sama ng loob sa iyong kapwa mo, lapitan mo para ma-resolve agad yung problema ninyo. Kasi kung minsan, papaano kung hindi mo pwedeng lapitan? Katulad nung kamakailan, nagmisa ako sa Francisco. Di ba't ang pinagmimisahan doon ay gym lang, bubong lang. Makikita mo yung mga nasa kapiligiran. Doon sa pinakaharapan ay merong nagkakaroon ng happy-happy, may birthday ata. Ay talagang maingay. Nakita ko, pinuntahan ng isa sa mga usherates natin. Maingay pa rin, hindi tumigil. Kaya ang ginawa ko, pinatay ko na, hindi sila, kundi yung galit ko. Huminga ako ng malalim. Tapos habang inaawit yung isang awit sa misa, kinokompose ko yung sarili ko talaga. Tapos ginagawang ko na ng maraming dahilan sa isip ko. Pinagtatanggol ko na sila sa galit ko. Iniisip ko, hindi naman kasi siguro Katoliko. Kasi alam ko yung tapat nun, hindi naman talaga Katoliko. Baka yung mga bisita, hindi rin Katoliko. Niisip ko na rin, baka lasing na hindi nila alam yung ginagawa nila. Niisip ko na rin, baka hindi sila naturuan talaga ng mga magulang nila, maging ng mga pastor o ministro nila na rumispeto. Alam yun, pinagtanggol ko na hanggang sa inawit na yung ama namin. Nilakas ko doon sa puntong para ng pagpapatawad namin sa nagkakasal. Huwag mo kaming ipaitulot sa tukso. Hanggang sa kagating ko na yung dila ko sapagkat natetempt na talaga akong i-announce sa mikropono, ang gulo-gulo niyo! Hindi ko man sila napatahimik, ang budhi ko ang aking napatahimik. Napatay ko ang aking galit. Yun ang punto ng ating Panginoon dito sapagkat hindi naman nakamamatay ang galit kung hindi gagantihan ng panibagong galit. Pwedeng makamatay ang galit na hindi ginagantihan ng panibagong galit para sa taong galit. Pero problema na ng taong galit yun. Basta ikaw, alisin mo yung galit sa puso mo sapagkat darating ang pagkakataon sa sabog ito. Sumabog man ito, minsan ang magiging biktima, hindi man yung taong dahilan ng galit mo, hindi pati na yung ibang taong wala namang kinalaman sa galit mo. Yung mga taong magagalitin, naku, maraming naimbak yan na galit sa puso nila. Kaya magtataka ka, nabiro mo lang minsan, galit na. Hindi mo lang nasunod minsan, galit na. Pero paalala, halimbawa rin sa mga asawa, kung ganun ang asawa ninyo, makiramdam na kayo. Baka ibig sabihin nun, marami na kayong pagkakamaling pinagpapasensya ng asawa ninyo. Kaya sa isang pagkakamali nyo, naiirita na ang mga ito. Ganun din sa mga anak. Baka isipin natin, masyadong mainitin ang ulo ng mga magulang natin. Iniisip natin, stress lang sa trabaho. Baka naman, marami ng pagkakataon na sila hindi natin sinusunod. Kaya sila'y nakapagtatanim na rin talaga ng galit at ng sa puso nila. Nevertheless, sa mga nagtatanim, wag naman sana, sapagkat sasabog at sasabog yan. At walang ibang isasabog yan, kundi yung mga galit na naimbak sa puso na yan. Di ba sinasabi ng Panginoon sa Mateo 15:19, yung mga masasamang gawain sa nagmumula sa masasamang bagay na iniimbak natin sa puso natin. So kung alaman ng puso mo ay puro galit, galit ang sasabog, galit ang maibibigay mo, galit ang maipamamalas mo, galit ang makikita sa mukha mo. Kaya't alisin natin ang mga galit na ito. Ang nagsasabi sa atin ay hindi tao,
kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Diyos na naging tao na nakikita kung ano'y talaga yung delikado. Sabihin mo ng okay siya, sabihin mo ng exaggerated siya, pero marami na kasi siyang nakita ng mga tao at relasyong nasira ng galit na inipon sa puso.